Sa Batangas Port, sa pila na inabutan ng antok at gutom, ang ilang bumabiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Kinailangan pang isara pansamantala ang terminal kahapon na sa sobrang siksikan. Mula sa Batangas Port, saksi live si Marisol Abduraman. Marisol? Pia, hindi ito parking lot na ating kinaroroonan ngayon. Kung nakikita mo itong napakadaming sasakyan na nakahilera, ito yung mga nakapila papasok dito sa Batangas Port na karamihan sa kanila ay kagabi at kaninang madaling araw pa nakapila para lamang makapasok dito sa Batangas Port. Sa katunayan, Pia, ilan nga sa kanila na nadaanan natin kanina ay nakatulog na sa kanilang mga sasakyan. Pero yung iba, tulad na lamang ng mga nakamotorsiklo ay talagang sa gilid na ng kalsada na tulog. Sa tansya ng mga security guard na nagbabantay rito, Pia, umabot na sa 5 kilometro ang haba nitong pila ng mga sasakyan. Buhos ang mga pasahero sa Batangas Port kahapon. Ang ilang pasahero nagkagulo at naipit matapos magpumilit makapasok. Kaya nag-stop, isinara dahil punong-puno talaga. Inusog kami ng inusog, naglagay kami ng barrier para matino. Sama-sama yung mga pasaway na nagde-demand. Ngayong araw, ramdam pa rin ang dami ng pasahero papasok sa pantalan. Mahaba pa rin ang pila ng mga sasakyan. Sa loob naman ng terminal, nakasalampak na ang maraming pasahero sa paghihintay sa pila ng tiket. Dito na rin sila inabot ng antok at gutom. Hindi pa po sigurado kung anong oras po ang biyahe. Bakit? Ang dami pong nakapila. Mga fully book na po yung... Ma'am, nakikita lang namin dito alas 12 hanggang alas 3 eh. Ngayon lang, ma'am. Mahirap, ma'am. Napakadami ng tao. Hindi nga namin makakani kasi napakabagal din. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, hindi tuloy-tuloy ang pagbenta ng tiket para hindi magkagulo sa schedule ng mga biyahe. Kung ganito karami ang pasahero, kulang barko. Siguro mga 3 long haul, yung malalaki, na magpabalik pa for this period alone lang. Sa Matug Ports sa Sorsogon, hilera rin sa labas ng pantalan ang mga sasakyang tatawid ng Samar. Pero ang nakabagal ay ang pahirapang pagsakay sa Roro dahil sa malakas na alon dulot ng shear line. Sa gitna ng pagdami ng pasahero, itinutulak ng Philippine Ports Authority na dapat gawing mandatory na ang online ticketing system para mapabilis ang biyahe at agad malaman ang mga inaasahang tao bawat araw. Sa NAIA naman, naabot ang record-breaking na bilang ng mga pasahero nitong Sabado. Sa tala ng MIAA, umabot sa mahigit 160,000 pasahero ang umalis at dumating noong December 21. Mas marami ang domestic passengers. Bahagya naman itong bumaba kahapon. Manila to the provinces, ito yung marami. Yung bulk ng passengers or should have left already. But we are still waiting, we're still waiting and trying to see if the 23rd, if there would be movement pa rin. Sa NAIA Terminal 2 at 3 ngayong paghapon, wala rin patid ang dating ng mga pasahero. Nagdagdag na raw ang Bureau of Immigration ng mga tauhan para magproseso ng mga parating na pasahero. Sa Iloilo International Airport, pansamantalang isinara ang runway matapos makitaan ng pothole ang runway. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 9 na flights ang naapektuhan. Naibalik din sa normal ang flight operations matapos ang halos 4 na oras. As of 8 p.m., umabot na sa halos 19,000 Pia ang bilang ng mga pasahero na nakatawid mula dito sa Batangas Port papunta sa kanilang mga destinasyon. Mas marami yan kung ikukumpara sa 6 p.m. na more than 16,000 na data. At inaasahan nga nitong PPA na mas dadagsa pa rito ang ating mga kababayan na hahabol para sa Noche Buena. Live mula rito sa Batangas Port para sa GMA Integrated News. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.